Merienda tayo. Kagigising ko lang guys. Pupunta sana ako kanina sa bayan. Pero ang sama ng pakiramdam ko. Tinulog ko na lang kasi baka mag-faint ako sa daan. So gabi na akong nagising. Nagising ako ng 5 o'clock pero nahihilo pa rin ako. Kaya tinulog ko na lang. So ayan, merienda tayo. Meron pa ako ditong natirang suman. Ayan o. Ay, natulog. Grabe yung struggle sa kalusugan ng mga babae guys, no? Pag yung pumasok na ng 50s. Yes. 50s na kasi ako. Marami lang hindi naniniwala. Inaalagaan ko lang yung itsura ko. Kasi tumatanda ka na nga, hindi mo pa alagaan yung sarili mo, di ba? So ayun. Sabi nila 50s ka na ba? Wala ka pang 50s. Yes, 50s na ako. Grabe yung struggle ko sa kalusugan. Minsan hilong-hilo ako. Kahapon kasi nag-garden ako. Niripat ko yung mga halaman kong iba. Yung mga marami ng anak, no? Para hindi sila pumapayat. And then at the same time, para ma-maintain na healthy sila. Dinig ko yung soil nila. At may nabili akong loam soil sa online. And ayun, i-mix ko na sa mga puno nila, sa mga soil nila, no? At the same time, dinig ko para makapasok yung oxygen. Masyado yata ako napagod. Luto ko to kanina guys, ha? Guys, alam nyo ba? Pag dumarating ako sa point na hilong-hilo ako, yung hindi ko alam kung masakit ba ulo ko, nahihilo ba ako. Alam nyo, naalala ko ang mama ko. Kumusta kaya siya nung siya ay nasa edad na ganito? Alam nyo, naiiyak ako minsan. Kasi ako kasi yung tipo ng kapamilya na ako na lang yung magsasuffer, wag lang sila. Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi natin kontrolado, no? Wala lang, nakakaiyak lang. Very emotional ako pagdating sa pamilya. Minsan yung mga kapamilya ko, na repeatedly na nagkakamali sa akin. Minsan, sa kagustuhan ko na ma-maintain yung relationship namin, nananahimik na lang ako. Pero yung pananahimik ko na may misunderstood nila, yung iba binablock nila ako. Hindi ko lang ma-explain sa kanila na yung pananahimik ko, mas pinipili ko yon kaysa makapagsalita ako ng masama. Kasi guys, yung dila ako masyadong matalim. Pag galit ako, pag masama ang loob ko, lalo na kung paulit-ulit na yung mistakes, masakit ako magsalita. Alam niyo yun. So, para na lang makaiwas, makasakit ako ng damdamin, especially kapamilya. Nananahimik na lang ako. Pero yung iba, pag binlock nila ako, hindi ako para magmakaawa sa kanila, guys. Actually, minsan, pag binlock nila ako, nagiging masaya na lang ako. Kasi, at least makakapagpahinga yung utak ko. Magkakaroon ako ng peace of mind. Get nyo? So, yun. Gusto ko na lang kasi ng tahimik na buhay. Alam nyo ba? Nung nasa abroad pa kasi ako, imagine, almost 30 years, no? Na nagpabalik-balik ako sa abroad. Naging physiotherapist ako. Naging restaurant manager. Hotel manager. Naging secretary din ako sa isang engineering company. Ano pa ba? Naging work ko. Hindi ko nisasama yung mga part-time ko sa mga linis ng bahay.
mga pass out ng restaurant. Mga part-time ko yun guys, paglalabas ko ng hospital nung ako ay physiotherapist pa. Siyempre breadwinner nga kasi ako. So para mapag-aral ko lahat, bigyan ko ng magandang degree yung mga anak ko, mga pamangkin ko. Paglalabas ko ng trabaho ko, nagpa-part-time ako, naglilinis ako ng mga bahay. So for almost 30 years ako nasa abroad. So yung part-time ko, ginawa ko yon almost 25 years. Kasi yung first 4 years ko sa abroad, hindi pa ako marunong mag-part-time noon. Until naka-encounter ako ng isang Sri Lanka na nagpa-part-time. Sabi ko sa kanya, paano mag-part-time? Hindi ba delikado? Hindi ba tayo mahuhuli ng pulis? Sabi niya, you just know how to handle yourself. And if you want, you have to register then. So, you can escape yourself from catching the police. So, yung ginawa ko guys. Then, hanggang sa, yun na manage ko na yung sarili ko. Part-time na ako pagkatapos ko lumabas ng trabaho. So, alam nyo guys, yung suffering ko ng mga time na yun, yung stress ko, sobra-sobra. Lalo na, alam nyo, kahit saan ako magtrabaho, sa hotel, marami din. Sa hospital, marami. Sa restaurant, marami mga katrabaho ko guys, mga bully sila. Mga bully sila guys, pero tinitiis ko yun for the sake of my salary, for me to be able to support my family kasi I'm a breadwinner. Pero nandito na ako sa Pilipinas, nandito na ako sa sarili kong pamilya, nandito na ako sa sarili kong bahay. I-allowed ko pa ba yung kung sino-sino na magsasalita sa akin ng masakit, yung gagawa ng mga kung ano-ano na repeatedly mistakes, di ba allowed ko pa ba yun? Di ba nakakaumay na, no? So, that is my purpose and that is my reason kung bakit mas pinipili kong manahimik for that reason, no? So, yung iba nasanay na lang kasi sila na okay na lang sa akin lahat. Gusto ko lang sanang pamahingahin naman nila yung damdamin ko. Gusto ko manahimik. Gusto kong for the rest of my life, ibinigay ko naman na sa kanilang lahat. Pati buhay ko nga, pati sarili ko, konti ko pang nakalimutan. Alam nyo guys, grabing nakakaiyak. Alam mo, na-diagnose akong stage 2 breast cancer. Hindi ako na mahinga. Continuous ako nagtatrabaho. Hanggang sa bumababa yung platelet ko. Nagpi-faint ako. Trabaho pa rin. Sigad ang naging kakampi ko at mga herbal. Hindi ako, once ako minom ng chemo for oral, parang nalalagas yung mga buto ko, ni-stop ko siya. So, nag-rely ako sa guyabano, paragis, and then barley. Praise the Lord, gumaling ako guys. Sabi ko nga sa mga anak ko kung sakasakaling babalik ulit. Kasi minsan may mga symptoms ako nararamdaman. Kung sakasakaling na babalik ako, ayoko ng hospital guys. Ayoko ng hospital. Sabi ko sa mga anak ko, family member ko, alagaan ko yung sarili ko for the best of my knowledge. Ayoko ng hospitalization. Kasi for me, hospitalization, it's not actually the answer, no? For me to get well. Kasi nga, hospital workers ako dati, alam ko. Yung iba, lucky lang talaga na nakakasurvive. Pero, ayoko nung darating sa point na tutubuhan pa ako. Hindi mauubos pa yung mga pinaghirapan ng mga anak ko. Magkakautang-utang pa. To prolong my life. Ayoko nang ganun, guys. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mga pamangkin ko, sa bagets ko, if ever na darating ako sa point na kailangan na ako ni God, ibigay nila ako ng maluwag sa puso nila. Huwag na ako ipa-hospital pa. Pero, ipinagmamakaawa ko kay God na sana kunin niya ako after 15 years na graduated na ang aking bagets, ang aking mga anak, stable na mga pamangkin ko, mga kapatid ko. Yung bang kaya na nila yung buhay nila. Hindi na sila mag-struggle na wala ako. Alam niyo yun. Kasi ngayon, kahit wala akong trabaho, wala akong financially na itutulong sa kanila, yung presence ko, talagang kailangan nila. Especially sa bagets ko.
Kaya sabi ko nga sa bagets ko, aral ka mabuti ha. Para kaya mo ipagtanggol ang sarili mo in the coming future. Walang sino man na sisigaw-sigaw or magpapaalis sa'yo, ganun. So once na mag-aral ka, yan ang pinaka-weapon mo to protect yourself. At maging malapit ang loob sa Panginoong Hesus kasi si God ang number one na kakampi natin. Yung mga tao, kapamilya man o hindi kapamilya, kapag kakampi mo sila, once na financially well off ka, but once you drained off, you will one by one disappear, no? You won't even see their shadows. Sometimes nakakalungkot yung buhay, guys. Pero ito yung katotohanan, no? Napaka-emotional ko lang pagdating sa ganito. Pasensya na kayo, ha? Masyadong dramatic ang buhay ko. Pero, ayun. So, kaya siguro minsan, ganito yung hilo ko. Kasi sobrang pagod ng katawan ko, guys. Pagod ng katawan ko. Na iniaalay ko sa pamilya ko. Na sometimes hindi nila ako nauunawaan. Sa nangyayari na ganito sa akin. Alam nyo, napaka-thankful ko sa Panginoong Hesus. Kasi katulad kanina, sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero yung pamangkin ko niya, tinutulungan niya ako. Then, pinilit ko lang yung sarili ko na magluto ako ng sopas. Niluto ko to para lunch namin kanina. Then, ayun, pupunta sana ako sa bayan. Hindi ako nakapunta kasi sama ng pakiramdam ko. Tinulog ko na lang. But thankful to God kasi pagising ko, okay na ako ngayon. Ang problema ko na lang, dahil maghapon ako natulog, wala. Alas 3 yata, natulog na ako. Then ngayon lang ako nagising. Ano oras na? 7 o'clock na ng gabi. Problema ko na lang kung paano ako makakatulog. Late night na. Then 4 o'clock kailangan ko na naman magising, to prepare breakfast for my bagets. So anyway guys, ganun lang umiikot yung buhay ko. Thanks everyone for watching. Kakainin ko na itong mango. Ayan, sarap. Tamis nito. Guys, ang tamis. Ano to, Pico? Dala to ng brother ko kanina. Guys, thanks everyone for watching. I love you all. Napakatamis nito, guys. Ang hirap mag-picture pag hawak mo yung camera at the same time nagcha-charge ka, no? Pakahirap. So anyway guys, mahaba na yung video natin. Ayan, nagdrama na naman si Tita Wena. Alam nyo, kayo yung pinaka-best friend ko actually, si God at kayo. Kasi salamat sa inyong lahat, ha. Kayo yung shoulder to lean on ko. Nakakaiyak ako sa inyo. Nawawala yung bigat ng loob ko. Salamat sa inyong lahat. I love you all. Ingat kayong parati, ha. Basta lagi nating tatandaan. Sa bawat bigat ng kalooban natin, iiyak lang natin yan. Iwasan na lang natin na umiyak sa tao na kiss and tell. Yung pag yung binoise out mo, ikukwento sa iba. Then, mas magmumultiply pa yung headache mo, diba? Mas piliin natin na mag-confide tayo kay God. Kasi si God, hindi ba natin siya nakikita, but He's always a good listener for us. And He always
there to give us a good solution for what type of heaviness in our heart. And yun lang. I love you all, guys, and God bless. Basta love ko kayo, ha. Hindi man tayo parati nagkikita, hindi man tayo magkakakilala, we only know each other from social media, but you all, guys, is in my prayer. Every time I used to pray in my quiet time, lagi kayong nasa panalangin ko, na lagi tayong gawing safe ng Panginoong Hesus at pagkalooban tayo ng Panginoong Hesus ng mga pangangailangan natin at anumang mga pagkakasala natin, patawarin tayo ng Panginoong Hesus at linisin ang ating puso at isipan na pakalinis-linis upang tayo ay maging kawangis ng Panginoong Hesus. I love you all, guys, and God bless everyone. Bye!